chapter 20, chapter 24, verse 14. Matthew 29. Ayan na po sa papel ko. Nandito na pala. Ayun, Matthew 29. After listing a number of signs of the nearness of his coming, he reveals that this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Masasabi ko po na ito po ang aking paboritong verse. Kasi nung nakita ko po siya nung last week, first time kong nakita, talagang nagulat po ako eh. Nagulat na talaga po natakot, nagkaroon ng takot. Lalo na po sa huli na, and then the end will come. Ito po, paano po natin may papaliwanag ang bagay na ito? Napakadaling sabihin at basahin ang buod ng nilalaman ng nasa Biblia. Ngunit, ano po ang umiikot sa ating isip at puso? Madaling sabihin at basahin pero hindi po natin kayang dayain ang sarili na tayo po ay lumalagpas pa rin bilang tao sa ibig sabihin ng nilalamang ito. Malamang lumalagpas, marami ho pwedeng ihalin tulad kagaya ng pagiging isang makamundo. Ika nga po, di ba? Katulad ng una, pagiging madamot. Makamundong ugali po, pang pagiging madamot. Maraming bagay po eh. May madamot sa pera. Minsan may mga dahilan din po. May madamot sa pagkain. May madamot sa damit na kung ano-anong madamot sa atensyon. Minsan binabati ka na, hindi mo pa binabati mo na, hindi ka pa rin batiin. Isa rin pong kadamutan po yun, hindi po ba? Eh, libre lang naman po ang tumawa. Nakakaganda pa. Opo. Masaya nga yun, babatiin ka. Hello, kung hindi ka babatiin, ay, gano'n na lang. Di po ba, minsan may mga experience kasi tayo mga ganong bagay, di ba? Pangalawa ho, pagiging mahilig sa mga bagay na kung ano man ito, na minsan na kahit nawala na tayo nito, pwede naman na kahit wala tayong mga bagay na gano'n. Isa rin po mga nakabundong bagay din po, di ba? Hindi po masama ang lahat ng mga ito. Ang ibig ko sabihin, nauubusan lang po tayo ng energy o lakas sa katawan. Halimbawa, kakatrabaho para lang makamit ang isang bagay. Ang ibig sabihin po nito, nagsisikap tayo. Talagang maganda rin naman po ang nagsisikap eh. Kaysa po dun sa hindi nagtatrabaho at pumaasa lang. Andun yung pagod na pagod. Kaya masasabi ko rin po na minsan, ang sobrang pagpapagod minsan, minsan may over na rin sa katotohanan minsan yung pagpapagod ng wala na rin sa lugar minsan. Dapat po minsan isipin natin na okay kung magtrabaho tayo, pero bigyan din po natin ng oras ang ating sarili para sa ating katawan, hindi lang po sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. Pag-uwi sa bahay, kailangan kausapin ng mga bata, kahit pagod. Kasi minsan, ako may time din po ako minsan na pagpagod na pagod. Pagkakausapin ng anak ko, minsan may time din po na kahit sino naman po siguro, napapagod ako, sandali lang muna, teka muna. Please naman, ganun. Pero kung hindi tayo nagpapakapagod sa mga walang kwentang bagay, maibubuhos po kasi natin yung ating physical na lakas ng katawan para doon sa, halimbawa sa isang bata sa kamag-anak natin. Kung pagod na po tayo ng mga walang katutulong bagay, halimbawa marami pong, yan, isa na rin po yan kung ano pa man po. Dapat magkaroon po tayo ng anong tawag doon? Hindi world, ano po bang tawag? World, ano? Ha? O worldly, ano? Oo. Kasi minsan nakakalimutan na po natin.
Kaya nga po dito sa aking pinapotocopy na galing po sa Facebook ito eh. Yung gawa-gawa lang po ng tao pero ang title niya, An Interview with God. Pakibasa po Sister Jenny. Sabi ng man, What surprises you most about human being? Does God that they get bored with childhood, they rush to grow up and then long to be children again. That they lose their health to smile, to make money. to make money, and then lose their money to restore their health. That by thinking anxiously about the future. They forget the present such that they live the present or the future. That they live as if they will never die and die as though they have never lived. Na napakagandang ano po, di ba? Gawa-gawa ng tao pero malaman po yung salita niya para sa akin po ano. Kasi sabi dito that by thinking anxiously about the future, they forgot the present. Ito na po yung present ngayon eh. Yung nabubuhay po tayo ngayon. Such that they live in neither the present nor the future. That they live as if they will never die. Nabubuhay ng akala natin hindi na mamamatay, hindi na naghanda ng kung ano. Ang hinahanda lang yung puro worldly ano. And die as though they had never lived. Namatay na pala sila ng hindi sila nabuhay ng dapat pala sa tamang dapat yun yung ginusto ng Diyos para sa kanila. So, ano kaya ang nararamdaman sa atin ng Diyos pag nakikita niya tayong ganito? Diba, minsan sa Facebook nakakita rin tayo ng galaw yung tao, pero yung Lord nakatingin lang ng galaw. Hanggang sa mapagod, tapos lalapit kay Lord, oh Lord, oh Diyos ko po Lord, yung gano'n, yung pagod na. Kaya masasabi ko rin, napakaswerte din po ng mga batang may tanim na yung mga magulang nila sa pagkakilala sa Panginoon. Kasi una sa lahat na instruct na sila ng kanilang magulang kung ano yung tamang way ng pupuntahan nilang tamang daan eh. Ako, aminin ko po, at the age of 36, 37, wala po akong alam na kahit isa sa Biblia talaga. Yun ang malaking ano ko po sa aking sarili, na kung sana noon pa, mayroon akong nakapagturo sa akin, baka sana po sa oras na ito, mas marami pa akong na mas nalalaman, or kaya baka naman po sadyang ganun ang plano ng Panginoon para sa akin, para pagdating ng panahon, marami akong ma-share as my experience. Kasi, ang sabi ko nga kay Lord, bigyan mo ako ng talent para makapagsalita. Pero, ayoko pong magsalita nang wala sa sarili kong experience eh. Kasi hindi ko mai-express ng mabuti yon. Kasi kung salita lang, nagsasalita lang po ako. Hindi ko pwedeng bigyan ng action yung aking mga sinasabi. Kaya, Lord, sa bawat nangyayari sa buhay ko, kay masaya, kay hindi, still I'm very thankful to the Lord kasi na-experience ko po yun. Katulad ng pagkakaroon ng walang pera. Tuwan-tuwa ako, Lord, maraming salamat po Lord kasi pinadadamang mo ang pagkakaroon ko ng walang pera. Salamat po, naranasan ko na rin. Kasi nung before, pag may pera, naisip ko, paano kaya yung mga taong naghihikaw sa pera? Paano kaya yung feelings nila na may gusto silang bilhin, na hindi nila mabili yung kanilang gusto. Pero sa ngayon po, nararamdaman ko na po yun. Kaya ako po, sugo ko ureshi kutte. Sabi ko, Lord, ano bang inahanda mo para sa akin? At binibigyan mo yata ako ng isang magandang may plano ka sa akin for the future. Sabi ko, thank you po, Lord. Minsan meron sa sobrang pagod, hindi na makatayo. Ano po? Pagod na pagod, trabaho ng trabaho, tapos hindi na maka-attend ng church. Kasi pagod na. Yun nga po ang ibig sabihin ng
nilalaman po nitong Matthew 24:14. Baka abutan po tayo ng pagdating ng katapusan ng mundo. Sa puros, ganun na lang ng patang, hindi po ba? Puros ganun na lang ng patang ng buhay. Dapat po talaga, nagmamahalan, kung ano man yung mga bagay-bagay na maliliit na bagay, isa walang bahala na lang po natin. Kasi kung halimbawang sabihin ng Lord sa atin na 1 linggo na lang ang buhay natin lahat, Panginoon, ano po kayang gagawin natin? Amen. Kung halimbawang ganun na lang ang pangyayari. Malaki po pagsisisi yun. Baka hindi ka na makatulog, i-recall mo na lahat kung anong magsisi ka, kung anong gusto mo. Kasi 1 week na lang eh. Huwag na lang po natin antayin na maging 1 week na lang ang ating buhay para mas masaya po. Nakikita natin nagsasama tayo, nagingitian, kung meron mga bagay na hindi magaganda. Wala naman yun eh, kasi ang gusto ng Lord, kaya pala tayo dinala dito sa lupa. Binigyan ka ng buhay, nakakakita, nakakarinig, nakakahawak, may ballpen, may puso ka, nararamdaman mo masarap ang pagkain, di ba? Napakagandang gift yun kung tutusin, kaya lang tayong tao kasi, nakakalimutan na po natin kung ano yung talagang bagay na, ano talaga ang pinagmulan, kung bakit ganoon. Kaya po, para hindi tayo abutan ng nakasaad sa Matthew 24:11, tayo po ay magmahalan Masaya na. ng masaya, na yun ang gusto ng ating Panginoon Diyos. So let's go. Ang saya. Oo. At ang John 15:7 po, John 15:7 po, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Hindi po ba? Napaka malinaw pong bagay na hindi ka na kailangan magpaligil-ligil para kung anong pinapagod-pagod sa buhay. Diretso na lang po tayo sa Kanya, gaya ng ating pong mga ginagawa, magpatuloy na lang po tayo para po sa ating kaligtasan. Maraming po salamat. Amen.